I've been using a full EV vehicle for about 6 months na or half a year. So I think it's about time I give my inputs kung ano ba yung experience talaga sa paggamit ng EV. At first, nakakatakot syempre kasi yung range anxiety nandiyan dyan. Pero upon using the BYD vehicles, I found out madali lang naman pala siyang i-adjust, or I mean madali lang mag-adjust sa paggamit ng EV kasi just like yung mga ICE vehicles, kahit naman di gasolina yan, tinatansya rin naman natin yung range na tinatakbo. So, yun nga, sa mga EV vehicles, medyo bihira or madalang yung mga charging stations. So, kailangan medyo planado mo lang yung biyahe mo. Um, Iba-ibang BYD na auto na rin yung nagamit ko, and yun nga, bawat isa syempre iba-iba yung range ng battery, iba-iba rin yung capacity. So, mabilis naman siya matansya, halos siguro mga a few days or at the most a week. Halos alam mo na kung ilang percent ng battery nagagamit for particular range ng distance na tatakbuhin. So, yun nga, ang madalas kong nagagamit is yung Seagull at saka yung E-Max. So, sa E-Max, from yung usual trip ko na from Malolos to Manila, nakaka 10% ako. Pero 10% of the 70 point something kilowatt na battery capacity. Dito naman sa Seagull, naglalaro siya sa between 13 to 15% kada isang luwas from Bulacan to Manila. So from there, pagka nakabisado mo na kung ilang percent yung nababawas dun sa battery niya sa binabiyahe mo, madali nang iplano yung pagbiyahe kasi tansyado mo naman. Siyempre, kahit naman gasolina, ganun din eh. Ang difference nga lang talaga sa gasolina, mas marami kang gas stations na pwedeng puntahan in case of naubusan ka bigla. Pero kung marunong ka magplano, napakadali lang convenient ng pag-charge ng mga electric vehicles, especially meron ka namang charger sa bahay, and also may portable din usually na kasama kung saan na pwede kang mag-charge anywhere. Generally, what I can say is sobrang satisfied ako sa paggamit ng electric vehicle kasi ang laki talaga ng natitipid. Halos I could say safely 40% na save ko from dating konsumo sa gasolina or sa diesel. Ngayon sa charging, considering na medyo mahal pa yung per kilowatt dito sa area namin, halos 40% talaga clearly yung savings. And aside from savings dun sa fuel consumption nga, yung PMS napakalaking bagay kasi yung mga normal ICE vehicles, syempre 'di ba usually mga every 5,000 kilometers papa-PMS tayo, change oil, etc. etc. Pagka dito sa EV, required ka lang first 5,000 kilometers, and then yung mga susunod is once a year lang na PMS. Tapos dun sa dalawang unit na ginagamit ko, kada PMS nasa 2,000 something lang or at most 3,000. So, kung once a year ka gagastos ng ganun compared sa pag pagme-maintain ng mga gasoline engines or ng diesel engines na sasakyan, sobrang laking savings talaga. Usual na inaalala ng mga electric vehicle owners is yung battery daw. Pero when it comes sa battery, unang-una, basta marunong lang kayo mamili ng brand, like in the case ng BYD, 8 years ang warranty ng otong to. So for sure, within that 8 years, may peace of mind ka. Ano man mangyari sa battery mo, papalitan nila. Pero yun nga, medyo maswerte ako kasi nakagamit ako na itong isang Seagull na to, or in nasa almost 32,000 kilometers na yung odometer. Tapos, just to be sure na top condition siya, dinala ko sa BYD dealer, tapos pinascan natin, and then pina-check ko yung battery health. Parang cellphone, di ba? Yung battery health, importante yan. And lumalabas, for that 32,000 kilometers na natakbo o nagamit yung auto for almost a year, 99.41% pa rin yung battery health niya. So, matibay. I would say wala kang masyadong aalalahanin considering na ganun lang. Pero of course, siguro just like the regular ICE vehicles,
depende rin kasi sa pag-aalaga eh. Yung pagcha-charge ng battery nito, dapat marunong ka rin, hindi yung basta-basta lang saksak. Meron din kasing tamang maintenance na siguro discuss natin sa ibang videos. Pero for now, what I can say is yung mga may agam-agam pa sa pag-jump from regular ICE vehicles to full EV, I would say okay na okay to, sobrang sulit. Let's see after a few more years, pero for now, ito lang masasabi ko, sulit na bumili. Ngayon, kung talagang medyo nag-aalala or hindi pa sigurado, ayaw gastos ng malaki kaagad, itong Seagull sobrang gandang option nito kasi medyo mura lang siya. Tapos at the same time, masarap gamitin, lalo na kapag mga short trips lang. Although 300 kilometers yung range niya, pero I think mas okay to kapag sa mga short trips, city driving, ganyan. Kasi kapag long trips ka, charge ka ng charge. Pero yun nga, kung mga daily errands, tapos yung gusto mo lang sa within the city or yung work mo medyo malapit lang, sobrang sulit tong Seagull na to. So yun lang, let's see you on the next videos.